Kinabukasan ay nagising si Errol sa isang kakaibang silid pero naalala niyang siya ay naninirahan na ngayon sa Dragon Fang Guild. Paglabas niya ng kwarto ay binati niya sina Lilia at Riener na noon ay nasa mesa at tinanong siya ni Lilia kung maayos ba ang kanyang tulog at nag-oo si Errol, na nagsabing matagal na mula nang huli siyang nakapagpahinga sa isang maayos na kama. Napansin niyang tahimik lamang si Riener kaya't naisip niya kung nagagalit pa rin ito dahil sa pagkatalo niya. Naputol ang iniisip ni Errol nang sabihin ni Lilia na maaari na silang lumahok sa guild tournament, masaya niyang ipinahayag na nakasali na ang Dragon Fang at handa na para sa laban. Nagtanong si Errol kung sapat ba ang premyo mula sa panalo upang mabayaran ang kanilang utang, nag-agree si Lilia at ipinaliwanag ang mga patakaran ng paligsahan at ibinahagi niya na upang manalo, kailangan nilang talunin ang lahat ng miyembro ng kalaban na guild. Nag-alala si Riener dahil alam niyang mahihirapan sila dahil mas kakaunti sila sa bilang, gayunman ay nanatiling positibo si Lilia sapagkat mababa raw ang posibilidad na makaharap nila ang mga A-ranked swordsman. Ipinahayag din niyang masaya siya dahil mayroon silang dalawang B-ranked swordsman sa kanilang panig. Nalito si Errol sa sistema ng ranggo at tinawag siyang mangmang ni Riener, habang ipinaliwanag ni Lilia na ang ranggo ng mga swordsman ay nagsisimula sa D hanggang A, batay sa kanilang lakas at dagdag rin niyang 20 lamang ang mga ranked swordsman sa buong Brea, at pareho silang B-rank ni Riener. Kahit natalo ni Errol si Riener ay hindi pa rin inakala ni Lilia na isa siyang ranked swordsman dahil sa napakalaking agwat ng lakas sa pagitan ng bawat ranggo. Bigla namang naalala ni Lilia na malapit ng ayanunsyo ang mga laban para sa kompetisyon kaya agad siyang umalis upang tingnan ang listahan. Pagkaalis ni Lilia ay tumayo rin si Riener at tinanong ni Errol kung saan ito pupunta at sinabi nitong magsasanay siya. Tinanong ni Errol kung totoo bang isa siyang power blade man at kung mayroon pa siyang ibang kakayahan, bukod sa kanyang pangunahing kasanayan. Ipinahayag ni Riener na mayroon siyang tinatawag na guts ability na nagpapalakas sa kanyang protection barrier. Nais matutunan ni Errol ang kakayahang iyon kaya tumayo siya at hinawakan ang mga kamay ni Riener. Inakala ni Riener na may romantiko na intensyon si Errol kaso iginiit ni Errol na gusto niyang papaluan siya nito gamit ang kaluban ng espada. Ipinahayag ni Errol na sa ganitong paraan ay mas mapapalapit sila sa isa't isa at tumanggi naman si Riener at binanggit na hindi siya ganitong klaseng babae. Ipinaliwanag ni Errol na sinusubukan lamang niyang matutunan ang guts ability ni Riener. Iniisip niyang dahil pinapatatag ng kakayahang iyon ang kakayahan ng isang tao na tiisin ang mga atake. Ang pinakamahusay na paraan para matutunan ito ay ang paulit-ulit na masaktan mismo. Ipinapaalala ni Riener kay Errol na hindi niya basta-basta matutunan ang kanyang mga kakayahan dahil ito ay mga biyayang ipinagkaloob ng Diyosa, ngunit pinaalalahanan siya ni Errol na natutunan din niya ang Twin Slice at Shadow skills kaya't natahimik si Riener. Dinala niya si Errol sa lugar ng pagsasanay kung saan hiniling ni Errol na hiramin ang mabigat na espada nito. Inakala niyang hindi niya iyon kakayanin kaso nagulat si Riener nang madali niya itong nahugot. Ipinaliwanag ni Errol na bunga ito ng mahabang oras ng dedikasyon at kumpiyansa siyang matutunan ang guts ability kasama nila. Sa puntong iyon ay napansin ni Riener ang sipag at determinasyon ni Errol at nagpas siyang turuan siya ng kakayahan. Bago simulan ay ipinapaalala niya kay Errol na hindi siya magpapagaan sa laban. Natuwa naman si Errol dahil nakatagpo siya ng isang malakas na babae mula sa kanilang bayan at nahiya si Riener sa sinabi niya, itinaas ang espada upang simulan ang kanilang pagsasanay. Habang abala sila sa pag-ensayo ay biglang dumating si Lilia na halatang nag-aalala, binanggit niyang ang una nilang makakalaban ay ang Black Blade na siyang pinakamalakas na guild sa buong lungsod. Naluha siya sa kaba dahil alam niyang ang pinuno ng grupong iyon na si George ay kilala sa pagiging walang awa at masamang tao. Gayunman ay nagpasya si Lilia na hindi sumuko sa kanilang kapalaran at gagawin ang lahat upang makapaghanda para sa paligsahan. Nang mapansin ni Lilia na tila binubugbog ni Riener si Errol ay inakala niyang nag-aaway ang dalawa dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ipinaliwanag ni Riener na espesyal na pagsasanay lamang iyon, pero patuloy pa rin sa pag-aalala si Lilia na baka ibinubuhos ni Riener ang sama ng loob niya kay Errol. Pagod na si Errol at tumayo habang nagrereklamo na gutom na siya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na uminom muna ng banal na tubig. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng paligsahan, namangha si Errol sa laki ng Coliseum at sa dami ng tao at habang pinakinggan ang mga manunood na nagbulungan tungkol sa kanilang laban. Marami ang sabik na makita ang dalawang malaking guild na magharap,
pero karamihan ay tumaya sa Black Blade dahil wala raw tsansa ang Dragon Fang na manalo. Handa na sanang sagutin ni Lilia ang mga manunood kaso pinigilan siya ni Reainer bago pa siya makagawa ng eksena. Nagtaka si Errol nang malaman niyang may pusta pala sa paligsahan. Napapangisi si Lilia nang mapansin niyang ang posibilidad ng kanilang panalo ay 20-1 at namangha si Errol sa numerong iyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na walang naniniwalang mananalo sila. Gayunman ay naisip ni Lilia na ito ay magandang pagkakataon upang kumita kung sakaling magawa nilang talunin ang Black Blade, dahil kung matatalo sila ay mananatili pa rin silang baon sa utang at ibinunyag ni Lilia na isinangla niya ang kanilang bahay at inilaan ang lahat ng natitira nilang ipon sa sariling guild. Inakala ni Reainer na mas mataas ang posibilidad na matalo sila ngunit para kay Lilia, wala na rin silang ibang pagpipilian dahil nasa pinakailalim na sila at biglang lumapit si George at pinuri si Lilia, dahil sa matinding pagsisikap nitong ipagtanggol ang guild ng kanyang ama. Tinanong niya tungkol sa classless hero na kinuha ni Lilia kaso naisip nito na nilait lamang siya nito. Nagkunwari si George na malungkot siyang makita ang pagbagsak ng dating karibal na guild at nilinlang niya si Lilia sa pamamagitan ng matamis na pananalita. Sinasabi na siya mismo ang nagayos ng laban dahil gusto raw ng lahat na makita ang dating pinakamalakas na guild laban sa bagong pinakamalakas. Binanggit rin ni George na binigyan niya si Lilia ng magandang pagkakataon para kumita sa pusta, ngunit natawa siya dahil alam niyang walang paraan para matalo nila ang kanyang mga ranked swordsman at nanindigan si Lilia na mananalo sila, ngunit umalis si George na may mapanuksong ngiti habang nagngingit-ngit si Lilia sa galit. Napansin ni Errol kung gaano katalino at tuso si George dahil marunong itong manginsulto sa pamamagitan ng magagandang salita. Pagkaraan ay dumating na ang oras ng laban at sinimulan ng tagapagbalita ang pag-entertain sa mga manunood habang nag-uunahan ang sigaw at hiyawan ng buong Coliseum. Napansin ni Errol na hindi kasali si George sa mismong labanan at inakala niyang baka maawain ang pinuno ng kalaban, ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na lahat ng miyembro ni George ay pawang mga A-ranked swordsman. Sumang-ayon si Reainer at sinabi na hindi sila pakitaan ng kahit kaunting awa. Kaya naman lalo pang na-excite si Errol na makita ang kakayahan ng mga malalakas na espada. Ipinahayag ng tagapagbalita ang unang laban sa pagitan ng Black Blades Geo laban sa Dragon Fang's classless Errol. Habang naglalakad si Errol papasok sa arena ay nagsimulang magbulungan ang mga tao. Marami ang nagtataka kung bakit isang classless at mahina raw na mandirigma ang pinadala ng Dragon Fang para lamang mapapahiya at sa kabilang banda, inisip ni Gio na pagsayang lamang ito ng oras. Nang simulan ang laban ay agad na lumitaw si Gio sa harapan ni Errol gamit ang teleportation at tinusok siya ng kanyang sibat. Nag-alala si Lilia para kay Errol ngunit ipinapaalala ni Reainer na anino lamang iyon. Nang maglaho ang anino ay bahagyang napatigil si Gio kaso agad siyang tumalikod at sinaksak ang katawan sa kanyang likuran. Gayunman ay napagtanto niyang isa pa rin iyong anino at biglang napansin ang dalawang Errol na nakatayo sa arena. Inakala ni Gio na kaya niyang patumbahin pareho gamit ang Blink Dash skill, ngunit nagulat siya nang may lumitaw pang ikatlong Errol sa kanyang likuran. Habang sabay-sabay na umatake ang tatlong anino ay napigilan niya ang mga ito, ngunit ang tunay na Errol ay lumitaw sa ilalim niya at tinalo siya sa isang malakas na hampas at bumagsak si Gio sa lupa. Nagtataka kung paano nagawa ni Errol na lumikha ng tatlong anino at ipinaliwanag ni Errol na ang kanyang ina ay kayang lumikha ng 5 nang hindi nahihirapan. Pagkatapos ng laban ay idineklara ng tagapagbalita ang panalo ni Errol at sumabog sa palakpakan ang buong arena. Masayang sumigaw si Lilia sa tagumpay ni Errol habang nanatiling gulat si Reainer na nakita kung paano natalo ni Errol ang isang A-rank swordsman ng ganoon kadali. Habang dinadala ng mga mediko si Gio palayo ay naisip ni Errol na kailangan pa niyang mag-ensayo upang magaya ang critical strike ni Gio. Samantala ay nagulat ang mga manunood dahil hindi nila akalaing matatalo ng isang classless na mandirigma ang isang bihasang swordsman. Tahimik namang pinapanood ni George ang nangyayari habang nagsisimula ang susunod na laban. Ang kasunod na mandirigma ng Black Blade ay agad umatake kay Errol pero madali niyang nasalag ang mga atake nito. Sa isang mabilis na galaw ay ginamit ni Errol ang Twin Slice skill at napabagsak agad ang kalaban, dahilan upang makuha niya ang panalo. Sa ikatlong laban ay sinubukan ng kalaban ni Errol na gumamit ng dagger para sa malapitan na labanan, ngunit bigla na lamang lumitaw si Errol sa kanyang likuran na parang multo at pinabagsak ito sa isang hampas at maging ang mga kasamahan ni Errol ay nagulat dahil nanalo siya sa tatlong magkasunod na laban. Tinanong ni Reainer si Lilia kung bakit hindi ito lumalaban,
ngunit alam ni Lilia na wala siyang pagkakataong manalo kaya nagpa siyang patuloy na sumuporta kay Errol at hinimok niya si Rainier na sumabay sa kanya sa pag-cheer, habang pinapanood nilang lumaban si Errol sa isang kalaban na shield bearer. Madaling naiwasan ni Errol ang mga atake nito at nagulat ang kalaban na tila hindi siya isang ordinaryong classless. Pinuri ni Errol ang kakayahan ng kalaban at naisip niyang kailangan niya itong dahan-dahan na mapahina, dahil hindi niya basta-basta mababasag ang mga kalasag nito. Pero ipinapaalala ng kalaban na ang isang classless hero ay hindi dapat kayang gawin ang ganoon. Ipinaliwanag ni Errol na nakamit niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsisikap, ngunit tinutulan ng shield bearer na ang mga klase ay hindi maaaring malalampasan ng simpleng pagsisikap lamang. Nagkunwari itong aatake gamit ang espada pero ginamit lamang iyon bilang panlilinlang upang makakasugod gamit ang kalasag. Nabasa ni Errol ang galaw nito at agad na nag-counter gamit ang foresight skill. Tumalsik ang kalasag ng kalaban at labis itong nagulat at iniisip na natutunan ni Errol ang galaw mula sa huli nitong kalaban. Naisip ni Errol na malayo pa siya sa pagmaster ng kakayahan ngunit kaya niya itong gamitin matapos mapanood. Muling ginamit ni Errol ang counter kick at muling napabagsak ang kalaban, na nanatiling nagulat sa bilis niyang matuto at pagkatapos ay nilapitan ni Errol ang kalasag at pinulot ito, bagay na ikinagalit ng kalaban. Mabilis itong sumugod upang gantihan siya ngunit iniwasan lamang ito ni Errol at tinapos ang laban gamit ang sariling shield counter. Idineklara ng tagapagbalita ang ika-4 na panalo ni Errol, at nagsimulang magduda ang mga tao kung siya nga ba ay tunay na classless. Dahil dito ay hiniling ng mga tagapag-ayos ng paligsahan na ipakita ni Errol ang kanyang class card para ma-confirm, agad siyang pumayag at iniabot ito sa tagapagbalita at ipinasok ng tagapagbalita ang card sa kristal na bola at natahimik ang lahat nang mapatunayan niyang tunay ito. Nagsimulang kinakabahan si George habang naramdaman niya ang posibilidad ng pagkatalo. Maging si Rainier ay nagsimulang maniwala na maaari pa silang manalo at samantala ay nadismaya si Lilia sa sarili dahil kung alam lamang niya noon ang buong lakas ni Errol, sana ay naibenta pa niya ang mga pamanang alahas ng pamilya upang madagdagan ang perang sinugal nila. Sinabi ni Rainier na hindi niya inasahan na ganito na kalaki ang naging pag-unlad ni Errol at nagtataka siya kung paano ito nagsanay sa nakalipas na 5 taon, samantala ay lihim na nagplano si Lilia na pakasalan si Errol. Iniisip na anuman ang mangyari sa kanilang guild ay muli niya itong may tatayo basta't nasa tabi niya ito. Habang patuloy sa kanyang madilim na mga plano at nakaramdam si Errol ng pagkakailang dahil sa kakaibang masamang aura na nagmumula kay Lilia, pagkatapos ay ipinakilala ng tagapagbalita ang huling mandirigman ng Black Blade na kilala bilang Master Masamune. Napansin ni Errol na gumagamit ito ng katana at agad namang nakilala ni Rainier na isa siyang bihirang mandirigmang may class na samurai. Dahil hindi pa ito nakikipaglaban sa publiko, inisip ni Lilia na si Masamune ang lihim na sandata ng Black Blade para sa paligsahan. Nang magsimula ang laban ay mahinahon na inabot ni Masamune ang kanyang espada, at nakaramdam si Errol ng matinding presyon sa kalmado nitong kilos at napansin ni Masamune ang pag-alinlangan ni Errol at ngumiti, sinasabing hinihintay niya itong lumapit upang magamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Dahil sa kanyang pang-aasar ay nagsimulang lumakad si Errol papalapit kay Masamune, na bahagyang nagulat sa kanyang tapang at ipinaliwanag ni Errol na hindi sila maaaring manatiling nakatayo lamang sa buong laban at nais din niyang makita ang pinakamalakas na galaw ng kalaban. Ngumiti si Masamune at iginiit na kapag ginamit niya ang kanyang ultimate technique, hindi na magkakaroon ng oras si Errol upang makareact o makapanood. Gayunman ay nanatiling kalmado at kumpiyansa si Errol sa sariling bilis at patuloy na lumapit. Napansin niyang nananatiling nasa kaluban pa rin ang espada ni Masamune at inisip kung ilalabas nito ang atake sa isang hampas lamang, naisipan niyang gamitin ang mga anino ngunit umatras sa ideya dahil masyadong nakatuon si Masamune upang malinlang. Huminto siya sa tapat ng kalaban at alam niyang isang atake lamang ang magtatakda ng panalo. Kapwa nila pinigilan ang hininga at sa sandaling lumapit si Errol ng huling hakbang ay biglang umatake si Masamune sa bilis ng kidlat. Gayunman ay naglaho si Errol sa harapan niya at nagulat si Masamune nang napagtanto niyang gumalaw si Errol gamit ang tunay niyang katawan sa hindi nakakapaniwalang bilis. Mula sa kanyang likuran ay pinuri ni Errol si Masamune sa bilis nito kaso giit niyang ang taong nagsanay sa kanya ay mas mabilis pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang teknik na tinatawag na Piercing Tempest na lubos na lumalamang kay Masamune at nagpapabagsak sa kanya sa lupa, na natiling nagulat sina Rainier at Lilia nang makilala nila ang finishing teknik ng Sword Princess.
Samantala ay hindi makapaniwala ang mga manunood sa panalo ni Errol at kumpirmado ng tagapagbalita ang resulta ng laban, at nagsimulang magingay ang mga tao habang sinigawan ang Black Blade dahil natalo sila at nasayang ang lahat ng kanilang taya. Masayang nagdiwang ang mga kasamahan ni Errol sa kanilang tagumpay at pagbalik niya. Sinubukan siyang yakapin ni Lilia kaso iniwasan niya ito kaya't bumagsak ito sa sahig at ipinaliwanag ni Errol na iyon ay isang reflex lamang, dahil nasanay siyang umiwas kapag sinusugod siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Muling natuwa si Lilia nang maalala ang malaking perang mapupunta sa kanila. Napansin naman ni Errol si Rhaenyra na nakabukas ang mga braso na tila handang magpayakap at agad niyang napagtanto ang kahihiyan ng kanyang ayos at namula sa hiya. Sinabi ni Errol na gusto niya itong yakapin nang wala ang suot nitong armor. Nag-alok si Lilia na tuparin ang kagustuhan ni Errol kaso muli niya itong iniwasan at hinayaan na naman itong bumagsak, samantala ay nagngangalit si George sa galit habang pinaplano niyang gantihan ang kahihiyan na natamo ng kanyang guild.